Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin itong host ho ng SMNI. Ito hong si Eric Celis na kung saan ay always present ito sa mga rally-rally. Parang parang hindi ho nawawala ho sa lahat ho ng rally na na tumutulig sa dyan ho sa Administrasyong Marcos. Halos lahat yata ng rally na naginanap sa kalsada na against Pangulong Bongbong Marcos ay nandun to. Pati ho yung mga rallying ipinaglaban ho nila dati, ito si Pastor Kibuloy. Nandun din ito, yung ginawa ho nilang rally doon sa Liwasang Bonifacio na inabot yata ng 7 araw. Na wala naman nangyari, wala man lang kahit isang grupong sumali sa kanila. Sila't sila pa rin mula umpisa hanggang katapusan. Laging present ito mga kababayan kahit sa mga ginagawa hong rally dyan ho sa EDSA Shrine, Liwasang Bonifacio. Asahan mo basta may rally na against kay Pangulong Bongbong Marcos, nandun to lagi. Parang ito yung pumalit kay yung dating rallyista na mahaba ang baba. Sino ba yun? Basta yung dating, nung bata pa ako sanggol pa lang yata ako, nakikita ko na sa TV yun, yung rallyistang mahaba-baba. Parang yun na yung ginawa niyang hanap buhay, mga kababayan. Ito mga kababayan, nung nakaraan ho kasi sinampahan ho ng kasong kasong inciting to sedition. Ngayon, ito mga kababayan, to update ho sa kanyang buhay. News update, vlogger na si Jeffrey Ka Eric Celis. Bakit Ka Eric ang tawag sa'yo? Naalala ko to si Ka Eric muna. Teka muna bago natin ituloy yung babasahin natin. Naalala ko to si Ka Eric, may programa siya dati sa SMNI. Then ini-interview nila yung asawa ni Gob Digamo. That time mayor Janice Digamo na ngayon ho ay congresswoman na. Ini-interview nila yan. Then sabi niya kay Congresswoman Janice Digamo ng dating mayor, "Huwag kayong mag-alala, Mayor, magbabantay kami. Kapag umuwi ng Pilipinas yan, si Kong Arnie Tevez, igagapos daw nila." Sabi ko, nakasuot ng Amerikana, maganda yung suot niya, doon sa programa ng SMNI, parang ang dating yung sa angkor. Ang ginagamit na word sa pagbabalita, gapos. Bakit kaya gapos, sabi ko? Sabi ko, bakit kaya gapos? Ano ba ito? Bakit gapos? Bakit gapos yung nagamit niyang word, no? Pwede namang sabihin, pag nakita niya si Tevez, i-report niya sa kapulisan. Bakit kaya siya maggagapos, no? Basahin mo natin ito mga kababayan. Ano ba ito wala akong masyadong alam dito kay Ka Eric kay Jeffrey Ka Eric Celis. Bago ho maging host ng SMNI ito, doon ko lang nakalala. Ano ba ito dati? Ano ba ginagawa nito sa buhay-buhay niya? Ano ba trabaho nito? Ano ba karera nito sa buhay? Ka Eric. Sounds like Ka Eric. Saan ba ginagamit yung mga Ka Eric? Anyway, basahin mo natin ito. News update, vlogger na si Jeffrey Ka Eric Celis na sinampahan ng PNP CIDG sa kasong inciting to sedition. Kusang sumuko sa pulisya. Celis, pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa ayon sa QCPD. Nabigyan ng warrant. Vlogger na si Jeffrey Ka Eric Celis, sinampahan ng PNP
Si IDG na sa kasong citing to sedition, kusang sumuko sa pulisya. Celis samantalang nakalaya matapos magpiyansa. Ay siguro ito yung mga ginagawa niyang mga ano dati, mga panawagan sa ibabaw ho ng entablado kapag sila'y nagrarally. Baka ito yung mga yon. Ha? Ang dami kasing ginawang rally nito. Nila, ang dami. Minsan kahit walang entablado, talagang todo effort sila. Speaker lang, microphone lang. Tapos ayun, nagsasalita na sila doon. Dati nga kasama niya pa sa rally lagi si ano yung dating uso. Uso to dati. Sino ba to? Yung kalbo? Yung kalbo. Yung bida sa istoryang chismis na ano, yung documents kay Pangulong Bongbong Marcos na ano usaping ano yung usaping about sa ano sa pulbo video. Ano ba pangalan no? Basta uso yun dati. Uso yun dati yung kalbo. Hindi ko tuloy nabanggit dati. Lagi natin binablog yun. Nakalimutan ko na. Laos na kasi. Basta yun na yun. Hindi ko na maalala. Laos na kasi. Dati kasi sikat yan. Ngayon wala na. Tapos na yata contract. Baka maya maalala ko eh. Babanggitin ko na lang ho rito, mga kababayan. Nako tingnan nyo itong video nito. Panoorin ninyo. Magandang araw, sir. Pwede pong malaman ang inyong pangalan. Ako po si Jeffrey Ka-Eric Celis. Jeffrey Eric Celis. Kami po ay naparito para ihain sa iyo ang isang warrant of arrest. At sa aming pag-ahin ng warrant of arrest, kami ay gagamit ng cellphone bilang alternative device. Sa panguna po ng aming hepe, ang warrant section, Police Captain Rinaldo Prampis. Sa panguna po ng aming chipsito, Police Lieutenant Kernel Edison Wano. Ako nga pala si... Pag tinitignan mo naman si Ka-Eric, Jeffrey Ka-Eric Celis, parang okay naman. Parang mabait naman, ano? Maring mapapasama lang sa kanila, napapasama lang sila sa mata ng taong bayan dahil mali ho ang kinakampihan. No. Ewan ko, miyembro rin ho ba ito ng ano ng KOJC? Yung relihiyon ho ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, yung kilala nyo naman yun, di ba? Yung nakakulong na, yung nagpapakilalang yung 7 billion daw na tao sa buong mundo, kapag di raw dumaan sa kanya, ay hindi raw makakarating sa ama. Mr. Parisgon, kasama ko sa Kamsabila, Pisi Mislino at saka si Patulong Magkaliantang. Kami ay naparito para ihain sa iyo ang warrant of arrest sa kasong inciting to sedition. RPC Article 142 na may criminal case number RQCM-26-01972-CR na inisyo ni Presiding Judge Edita G. Mina Aguba ng RTC Branch 100 Quezon City. Magandang araw, sir. Pwede po. Ayan, mga kababayan. Buti pa nga ito. Napoproseso pa si Jeffrey Ka-Eric Celis, no? Binabasahan pa ng Miranda Doctrine. Hindi katulad ho nung panahon ho ni Digong. Diyan ho sa EJK. Tako. Mga pulis nung panahon yung putok dito, putok doon. Kaya lumobo ho yung volume ng mga napatay nun kasi putok dito, putok doon eh. Kasi nga, ay kapag may napapatay, may premyo. 10,000. Kung ikaw ang pulis, ikabi ko nga, kung ikaw ay pulis ay maliit lang ang sahod mo. Malaki sahod ng pulis kaso kaya nagmumukhang maliit, maraming loan. Mahilig magbira house, maraming babae, sugalero. Maliit na lang ang nakukuha mong sahod kada buwan. Bayad pa sa mga utang. Tapos maririnig mo may ganong programa si Digong. Pag napapatay, may 10,000. Anong gagawin mo? Di putok dito, putok doon. Wala nang dadalhin sa presinto. Patay kung papatayin. Kaya nga lumobo eh. Hindi nyo napansin? Yun.
Ay, nakapag-bail naman ho yata itong si Ka Eric Celis. Sa kasong inciting to sedition. Buti may bail. Kasi parang, depende yata sa ano ito eh. Kasi iba parang wala eh. Ganitong kaso. Pero sa kanya, buti meron. Meron pang isang meron pang isang vlogger na rin yata ito si Ka Eric. Parang minsan nakita ko may YouTube channel na rin ito. Sino bang kalbo yun? Hanggang hindi ko pa naaalala. Nagkaroon na rin ng YouTube channel yun. Parang ginawan ho ng channel ni Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Ano kasi ang tawag ko doon kay Maharlika? Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Nakalimutan ko lang. Basta yung kalbo yun. Dating ini-interview lagi ni Maharlika. Ngayon, hindi niya na ini-interview. Laos na kasi. Dati, usong-uso yun eh. Wala eh. Na-expired na yata yung contract. Wala na, hindi na pinag-usapan. Laos na. Okay, ito mga kababayan. Meron ding, meron ding isang vlogger. Update ho tayo mga kababayan. Ito, nagtataka ko rito kay Sir Nyak. Sir Nyak. Si Sir Jack. Kayo talaga kasi mga nakikita ko sin thumbnail hindi Jack nakalagay, Nyak. Hindi ko alam bakit Sir Nyak ang nilalagay nyo. May pinost siya mga kababayan. May pinost siya. Yung sabi niya, Marcos loyalist tanga po talaga ako eh. Nag-iispiya lang ako sa mga Duterte. Kasama ko niyan si First Lady Lisa, Congresswoman Charis, Ninong Larry at Ninang Amy. Wala siyang nilagay dyan na joke, no? Wala siyang nilagay na ganyan, no? So, hindi bumenta ito. No? Parang ako lang yata ang pumansin. Ano point natin dito? Hindi ko alam bakit nag-post siya ng ganito. Na wala pang nakalagay dyan na joke, good vibes only, wala. Wala Pero, bakit siya nag-post ng ganito? Na kahit wala naman nakalagay na joke, isipin, joke lang. Para bang pinamumukha niya, kasi bago nangyari ito, nagkaroon muna ng ganitong balita mga kababayan. Pakinggan niyo to. Nagkaroon muna ng ganitong balita. Ito At headlines, formal nang naghain ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice laban sa vlogger na si Jack Argota. Mahaharap si Argota sa kasong unlawful publication at cyber libel matapos niyang ipakalat ang peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nang sinabi ni Argota na ginawa niya lamang ito para sa engagement at nakuha lang daw niya ito sa iba't ibang page din sa social media. Binigyang diin ng NBI na ang pagpapakalat ng fabricated at hindi beripikadong dokumento sa social media ay isang uri ng cyber libel. Mga kapatid, Cheryl. Okay, mga kababayan, kung analyze natin, dito kasi tinuluyan na siya ng NBI according dito, talagang for the views daw. According sa kanya, for the views, for the engagement lang sa mga nanonood sa kanya, sumusubaybay sa kanya sa social media niya. Ang point dito, mga kababayan, kasi nung unang ini-interview ito ng mga nakaraan, para bang pinamumukha niya sa NBI ng director pa nun, si Magno. O hindi pa si Matibag. Palabiro lang siya, ganito, ganyan. Parang good vibes lang yung kanyang mga post sa Facebook. Hindi kaya nag-post ito nang ganun na kesyo espiya raw siya ng mga Marcos, sa mga pamilya Duterte. Para mapamukha niya talaga sa National Bureau of Investigation na talagang mahilig lang siya mag-joke. Kasi tinuluyan na siya na sampahan ng kaso. Kumbaga, ano ba ito? Panlin lang? Laro?
Ano ba ito? Para makasaywar? Makapang-bluff? Ano ba ito? Para sabihin tingnan nyo nga itong pinost ko, Sabi ko, espiya ako. Magjo-joke lang naman talaga ako sa Facebook ko. Kumbaga, ano ba ito? Game plan? Yung problema dyan, mga kababayan, sigurado, gumawa ng affidavit yan doon sa NBI. Gumawa ng salaysay. Malamang pinirmahan niya yon na kaya niya ginawa yun for the views, for the engagement. Kasi, kung for the views, for the engagement, ibig sabihin, ang iniisip niya, sarili niya, kanyang Facebook. Ang iniisip niya yung kanyang account. Para mag-grow. Paano mag-grow. Kasi for the engagement daw, for the views. So, ibig sabihin, ang iniisip niya, yung benefits lang para sa kanya. Na habang ginagawa niya yon, niloloko niya yung kanyang mga follower. Diba? Na sinisiraan niya naman si Pangulong Bongbong. So, iniisip niya lang dito yung sarili niya. Diba? Kasi, bakit mo naman gagawin yun? Diba? Unang-una kinakailangan mo ba ng ba't kinakailangan pa ng engagement or for the views? Bakit nagsisimula ka bang vlogger? Bakit ang follower mo ba 100? At kinakailangan palakihin? May mga follower ka naman, may views ka naman dahil kilala kang vlogger. Diba? Maniwala pa ako dyan, mga nagsisimulang vlogger. Yun talaga ang gumagawa ng mga for the views, for the engagement. Pero once na isang vlogger, talagang medyo malaki-laki na ang follower, lagpas na ng 100 mahigit. Meron ka ng responsibilidad sa iyong channel or sa iyong account. Intindihan mo? Ilan taong ka na ba? Sir Jack, ilan taong ka na ba? Parang nasa stage ka pa ba ng... Mature naman ng gila. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.